Hello, magandang araw mga kababayan. Komentarin lang po natin itong nangyari sa ating paligid dito sa Pilipinas, mga kababayan. Sobra na po ang krimen na nagaganap sa ating paligid, mga kababayan. Karumal-dumal na po ang nangyayari. Kaliwat ka ng sunod-sunod na patayan ng mga rider na nagtatrabaho lang ng maayos para lang mabuhay ang kanilang pamilya. Tapos ngayon, bigla na lang mga pasahero pala ay mamamatay tao pala. Tapos, ang sinasabi ng ating kagalang-galang na si Father Flavi, unawain daw di umano ang mga adik sa lipunang ito. Dahil hindi daw natin pinagdadaanan ang kanilang pinagdadaanan. Yan ang nakakalungkot na katotohanan. Para bang tayo pa ang matitinong mga tao ang umunawa sa mga adik, mga kababayan. Anong klase kaya ang pag-uutak mayroon ito si Father Flavi? Si Father Flavi na tinaguri ang dating di umano na gumagamit ng mga illegal na pinagbabawal na gamot at naging pare pa gamit-gamit ang salita ng Diyos, pero ano ang kanyang pakiusap sa taong bayan? Unawain daw di umano ang mga adik dahil hindi daw nila alam ang kanilang pinagdadaanan. Ganito kakulangot ang laman ng utak na ito ni Father Flavi. Yan ang nakakalungkot na katotohanan. Saan ka makakita? Itong si Father Flavi, mas pinoproteksyonan ang mga adik kaysa mga biktima, mga kababayan. Bakit hindi mo ipagtayo ng monumento ang mga adik, mga kababayan, kasi ni Father Flavi? Yan po ang nakakalungkot na. Yan, ganito na po, baliktad na po ang sitwasyon sa ating bayan. Ang mga masasamang espiritu na makakampo ni Satanas ang pinagbabasbasan ni Father Flavi, mga kababayan. Ginagawa niyang santo, lalong-lalo na si Kian, paggagawan daw niya ng monumento, mga kababayan. Yan ang nakakalungkot na katotohanan. Bakit mayroon tayong pare? Paano kaya pumasa ito sa seminaryo? Ay aminado naman ito doon sa hearing sa Senado na gumagamit daw di umano siya ng droga sa loob ng 15 taon. Ang saya ang kalooban ni Father Flavi, mga kababayan. Ngayon, Father Flavi, sabihin mo kaya yan sa mga biktima ng patayan ngayong panahon na ito sa pamumuno ni BBM, mga kababayan. Sabihin mo sa kanila na unawain ang mga adik sa kanilang pakiramdam. Ikaw kaya ang magsabi sa harap ng mga pinatay na mga biktima ni rape na mga adik, sabihin mo kaya sa kanila yan, Father Flavi, para naman po matuwa sa inyo ang mga adik. Total naman, talagang sinasamba ninyo ang mga adik, mga kababayan. Di, anuhin po ninyo, Father Flavi. Paggawan nyo ng monumento at dyan mo sila iipon at pagdating sa hating gabi, pakawalan mo po siya. Mga Father Flavi. Yan ang nakakalungkot, mga kababayan. Nakakalungkot ito. Alagad daw ito, di umano ng Diyos. Pero ang tinatangkilik nito ay ang mga kampon ni Satanas, mga kababayan. Yan ang nakakalungkot, mga kababayan. Mayroon tayong pare kuno na nag-aanyong santo, pero ang tinatangkilik, unawain daw di umano ang mga adik. Yan ang nakakalungkot na katotohanan, mga kababayan. Lakip na po ang mga masasamang espiritu sa ating bayan, mga kababayan. Nagkukumahog na po ang mga pulis para habulin ang mga santo ni Father Flavi ng mga adik. Ayon sa mga pulis nila, nahuli naman oo, pero paano yung iba? Na mamamatay tao, rapist, holdupper, snatcher, nakakalat ngayon sa kalye. Paano yun? Hahayaan na lang ba natin silang kakalat-kalat dyan sa ating kalsada, mga kababayan? Huwag mo tayong pumayag niyan, mga kababayan.
ano na po, lubog. Noong sa panahon ni PRRD, meron nga pong mga ganyan pa, pero hindi na ganun kalala, mga kababayan. Binibigyan agad ng aksyon ng Pangulo ng Pilipinas. Kaya lang, wala tayong magagawa dahil ang ating mismong presidente ay inakusahan di umano ng kanyang kapatid na si Aimee Marcos na isang bangag ang kanilang buong pamilya. Ayon mismo sa kapatid dyan, mga kababayan, na si Aimee Marcos. Milyon-milyon po ang nakakarinig dyan. Kasi sinabi niya, bukod doon sa rally ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand at naka-on live yan sa TV, baka bilyon na po ang nakakaalam na ang presidente ng bayang ito ng Pilipinas ay lulong sa pinagpapawal na gamot, mga kababayan. Ayon mismo kay Aimee Marcos yan. Kaya siguro tinatangkilik ni Father Flavi ang administrasyong ito dahil adik daw. Pati siya, adik, kaya tinatangkilik niya ang mga adik. Unawain daw natin ang kalagayan ng mga adik. Paano kaya yung biktima ng mga adik, Father Flavi? Uunawain mo ba sila o tayo na lang, ang mga biktima na lang ng mga drug addict ang umunawa doon sa biktima? Pakinggan po natin itong balita na ito ng TV5, mga kababayan. Kasi alam naman po natin. Pakinggan po natin. Ayun lang po Itap ko lang ng ayos. Pakinggan lang natin itong balita na ito, mga kababayan. Na unang inakalang nasawi dahil na hit and run. Bago yan, viral din ang isa pang rider na pinagsasaksak ng pasahero. Dumulog ang pamilya niya sa programa ni Senator Raffy Tulfo at binigyan sila ng ₱250,000. Nasa frontline na balitang yan, si Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV, makita ang paghabol na nakamotorsiklong lalaki sa nakamotor ding delivery rider sa Barangay Conchu, 13 Martires, Cavite. Maya-maya pa, maaaninag ang pagbaril ng lalaki sa delivery rider. Bumagsak ang rider at nilapitan ng gunman. Isipin mo, mga kababayan, yung biktima, yung rider, sinundan ng suspect, mga kababayan. Pagkaabutan, binaril. Kinuha yung motor, iniwan yung dinadrive niyang motor. Yung pala, yung motor na yun, mga kababayan, galing din pala sa nakaw yun, mga kababayan. Ilang biktima na ang inano nitong taong ito? Nang agaw na ng motor, sinundan yung isang rider, binaril at kinuha yung motor at iniwan yung daladala niyang motor, mga kababayan. Ganito kahalang ang mga kaluluwa ngayon ng mga kampo ng kadiliman, mga kababayan. Kampo ni Satanas, pakalat-kalat na po dito sa ating bayan, mga kababayan. Ituloy lang natin ito. Hindi pa siya nasiyahan sa una niyang biktima at kumuha pa ng susunod na biktima at iniwan yung motor at kumuha pa ng isa pang motor at binaril, tinangay yung motor, mga kababayan. Ganito kalupit na ngayon. Tuloy lang natin ito, mga kababayan. Kinuha niya ang gamit nito at tinangay ang motorsiklo at inabandona ang una niyang sinakyang motor. Agad dinala sa ospital ng mga sumaklolong motorista ang delivery rider. Ligtas na ang rider pero may mga tama ng bala sa kamay at katawan. Napag-alaman naman konektado pala sa isa pang krimen ang iniwanang motorsiklo ng suspect. Na-trace na nakarehistro ito sa isa pang motorcycle taxi rider na si Renren de la Viga. Noong una ay inakalang namatay sa hit and run si De La Viga. Nandun na po ang ating investigador. Nakita niya na mayroon ng mga bala ng mga cartridges doon sa crime scene. Kaya nalaman nila na ito ay hindi simpleng hit and run. Imbestiga sila ng malalim, coordination sa ibang unit. Kaya napag-alaman na ito ay isang shooting incident. Napag-alamang nabook ng salarin sa motor taxi si De La Viga sa Maynila. Pagdating sa Carmona, Cavite ay doon na hinold up at binaril ang rider. Ang gunman ginamit pa ang cellphone ni De La Viga para humingi ng pera sa asawa nito gamit ang e-wallet.
Nagsagawa naman ng joint operation ang Carmona at 13 Martires Police para tugisin ang suspect. Sa pamamagitan ng backtracking ng CCTV at pagtuntun kung saan nag-cash out ng pera mula sa e-wallet ay naharap ang suspect sa Tondo, Maynila. Agad siyang inaresto at kinilalang si Eman Sanggala. Kwento niya, inutusan daw siya ng ninong niya na mang-hold up. Ito rin daw ang nagbigay ng baril sa kanya. Ninong ko lang po. Hanggang doon na lang po, sir. Alam ko pong mali po yun, sir. Iniimbestigahan na yan ng mga pulis. Na-recover mula kay Sanggala ang motorsiklo ng binaril niyang rider sa 13 Martires at ang baril na ginamit sa 2 biktimang rider. Sinampahan na ng kasong robbery home. Ganito kalupit mga kababayan. Isipin mo, sasabihin na naman ng mga troll dyan, nahuli naman eh. Oo, yung isa. Paano yung iba mga kababayan? Yun po ang kinalulungkot ko mga kababayan. Dahil ang sabi ng ating kagalang-galang na DILG Secretary ay ligtas di umano ang ating mga lansangan. Pero kita nyo naman po sa balita, 2 na ang biktima nito. Galing sa nauna, sinundan yung isang rider, binaril at kinuha yung motor at iniwan yung kanyang daladalang motor. Ganito kahalang ang mga kaluluwa ngayon, hindi na masiyahan sa isa lang biktima. 2 pa. Motor din naman yung kukunin. Samantala may motor na po siyang dala. Yung motor iniwan, tapos kumuha ng ibang motor. Anong klase utak mayroon ito mga kababayan? Di ba po? Kung kayo man po nung araw, hindi ho nangyayari yan. Ngayon po nangyayari. Talamak na po ang krimen sa ating lansangan. And yet, sasabihin ng ating kagalang-galang na DILG ay tahimik daw po, di umano, ang ating lansangan, mga kababayan. Tuloy lang natin ito, mga kababayan. At frustrated homicide. Kahapon lang, isang motorcycle taxi rider din ang namatay. Ito, mga kababayan, another biktima na naman ito, mga kababayan. Nagtumawag ng rider, bago pa sumakay, sinaksak yung rider, mga kababayan. Ibig sabihin, kriminal ito na nag-book ng rider. Pinapunta niya lang doon sa kanyang kinaroroonan para patayin. Mga kababayan. Patay po itong rider na ito, mga kababayan. Kawawa po. Sipin mo naman, pinick up niya lang ito. Hindi niya alam criminal pa. Ganito kalupit ngayon, kahirap ang ating bayan, mga kababayan. Ikaw, nagtatrabaho ka sa hating gabi para mabuhay mo ang maayos ang pamilya mo. Tapos yung mga nagbubuk sa'yo ngayon, mga kriminal na. Nakakatakot na po, mga kababayan. Saan ka makakakita? Mismong nagbubuk sa'yo, kriminal. At pagdating mo doon, sasaksaking ka na lang, mga kababayan. Yan ang nakakalungkot na balita. Ayon sa ating DILG Secretary, ligtas ang ating bayan, mga kababayan. Paano naging ligtas ito, Mr. John B. Cremulya, mga kababayan? Paano naging ligtas ang kalye ngayon, samantala yung nagbubuk, mga kriminal na? Malamang adik ito, mga kababayan. Father Plabe, may panibago na naman pong biktima ang mga inalagaan mong adik. Yan po, mga kababayan, ang katotohanan. Hindi na po talaga ligtas dito. Kulangot na lang po ang naniniwala sa kanila na ligtas dito ngayon sa ating bayan. Opo, tuloy lang natin ito, mga kababayan. Matapos saksakin ng hold-upper na pasahero sa Caloocan, labis ang pagdadalamhati ng pamilya ng rider na si Fabio Norbete Jr. na breadwinner ng pamilya. Dumulog na ang kapatid ni Norbete sa programang Wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo. Humingi siya ng tulong para sa pantustos ng naulian ni Norbete na 3 taong gulang na anak. Ang kapantay pa po ng kapatid ko. Mahirap po ng buhay ngayon. Hindi mo namin alam kung paano namin Sandali po. pagtutulungan po. Opo. Kung Ma'am. paano namin na yung bata ko sa pag-aalaga lang po. Kaya po namin. Kaya lang yung suporta na panggatas, diaper, pang araw-araw ng bata. Pagtutulong-tulungan po namin yan. Magbibigay po ako ng 500,000 tulong para dun sa
bata sa anak. Mamaya po pupunta po dyan yung staff po ng RTIA para magpaabot pa ng tulong. Okay. Opo. At kung ano po kung may tutulong namin, wag po kayo magkatubili, sabihin po sa aming reporter. Ano po? Nakakulong na rin ang sospek sa pagpatay na kinuyog ng taong bayan dahil sa hiwalay pang insidente ng pagnanakaw. Kinundi na naman ng kumpanyang Move It ang pagpatay sa kanilang rider. Nakikipagtulungan na raw sila sa mga pulis para sa investigasyon sa kaso. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang kumpanya sa pamilya ni Norbete at nagpaabot na sila ng tulong pinansyal. Nagbabalita mula sa frontline. Ganyan na po Gary kalupit De Leon. ngayon, mga kababayan. Ganyan na po kalupit ang ating bayan ngayon, mga kababayan. Isipin mo naman po, saan ka makakita? Galing na doon, ilan na yan biktima, mga kababayan? Ha? Ito pa, mayroon pang isa, mga kababayan. Mayroon pa rin ito. Mayroon pang isang magaling na mga alaga ni Father Flavi ito, mga kababayan. Pakinggan lang natin ito, mga kababayan. Tuloy lang natin ito, mga kababayan. Pakinggan lang natin ito. Nasabat ang halos 3 milyong pisong halaga ng shabu sa Intramuros sa Maynila. Huli kampa sa parking lot ang lantarang bentahan at paggamit niyan. May report si Marisol Abduraman, exclusive. Kayo nag-aabutan pa kayo dyan ha. Hindi Takatak Boys o tindero ng Candy o Yossi ang dalawang Yan, mga kababayan, oh. Yan ba? Ligtas? Nandyan na po. Sakali ang nagbebenta ng mga illegal drugs, mga kababayan. Harap-harapan na po. Sa Maynila po ito, mga kababayan. Ganito kakakapal ang mukha ng mga nagtutulak ngayon ng droga, mga kababayan. Ito ba ang sinasabi ni Father Flavi na ingatan natin ang mga adik, unawain? Paano kaya ang mga biktima nito, mga kababayan? Ganito ba, Father Flavi, ang gusto mo? Pabayaan na lang sila sa kanilang mga gawain at ikaw ay bibigyan mo sila ng monumento? Di ba, Father Flavi? Ang sabi mo, unawain ang mga adik. Father, maglinis-linis ka kaya ng kulangot mo sa utak? Ay sa ilong pala. Baka kasi, umabot na sa utak mo yung kulangot mo. Ano ba naman ang nasa kukuti mo, Father Flavi? Yan ba ang gusto mo mangyari sa bayan natin? Nang pumapupuno ng adik sa kalye? At basta na lang kaliwat ka ng huldapan ang kanilang gagawin, mga kababayan? Yan po nakakalungkot, mga kababayan. Hindi po natin maintindihan kung ano ang nasa kukote ni Father Flavi. Na bakit niya nasabi na unawain daw natin ang mga adik, mga kababayan. Kayo po ba, mga kababayan, o unawain niyo po ba mga adik? Di ba po, mga kababayan? Yan po ang nakakalungkot na katotohanan, mga kababayan. Bakit kaya nangyayari ito? Awesome! Di ba? Yan ang nakakalungkot, Father Flavi. Bakit gustong-gusto mo mangyari ito sa ating bayan? Na mapuno ng mga adik at mga nagtutulak ng illegal na droga. Yan ang nangyari sa ating bayan, mga kababayan. Tuloy lang natin ito, mga kababayan. na nasa parking lot sa Intramuros sa Maynila, kundi mga tulak umano ng droga ayon sa Manila Police District Drug Enforcement Unit. Nakaka-alarma dahil maliwanag, may mga tao pero parang kinikipit balikat lang nila. Sa mga kuha ng surveillance videos ng MPD, makikita ang pumesto pa sa likod ng nakaparadang sasakyan. Yan, ganyan kalupit, Ilan sa mga buyer. At doon na mismo gumamit ang droga. Ang nakababahala, may kasama pa silang bata. Arestado kanina. Yan, mga kababayan, ang lupit. Pati bata, itinuturuan na. Ganyan kalupit, mga kababayan. Papayag ba tayo sa ganitong klaseng bayan natin? Gumising na po, bayan. Bagay, wala ko tayong magagawa. Ang lalakas ng loob kasi nga ang ating namumuno, nakagalang-galang na presidente, ay ayon sa kapatid na si Jaime Marcos, ay lulong din sa pinagbabawal na gamot. Di ba po, mga kababayan? Kaya lumalakas ang loob ng mga kababayan nating Pilipino dahil hindi nga nila hinuhuli ang ating presidente.
Marami na akusasyon na gumagamit ng illegal drugs. Mismo sa kapatid niya na mismo, nagsasabi. Paano hindi lalakas ang loob ang mga masasamang elemento sa ating bayan kung wala namang humuhuli sa ating presidente? Di ba po, mga kababayan? Yan po ang nakakalungkot na katotohanan. Grabe na po, ang talamak na po talaga. Tapos sasabihin sa atin ng kagalang-galang na DILG Secretary, ligtas daw po ang bayan natin. Yan ang nakakalungkot. Mr. John Beck Remulla, magronda ka kaya ng hating gabi doon sa mga delikadong lugar, huwag dyan sa mga pasyalan. Siyempre, alam mo naman dyan sa mga pasyalan, mga beer house, mga mayayaman, may mga connection yan. Doon ka pumunta sa mga small time na mga club. Yan sa Malate. Marami dyan sa Malate. Sa Timog. Sa BGC. Yan, mapunta ka dyan. Pasig. Gawin mo kaya yung style ni PRRD na mag-iikot sa ating gabi. Kaya lang, baka makita mo yung amo mo na si BBM. Di ba po, mga kababayan? Baka makita mo, mahuhuli mo kaya? Ituloy lang natin ito, mga kababayan. Nakakalungkot po kasi. Tapos, ang ating Father Flavi, unawain daw natin ang mga adik. Tuloy lang natin ito. Tuloy lang natin ito, mga kababayan. Ang madaling araw ang umuling supply ng droga na high-value individual kung ituring ng Drug Enforcement Unit ng MPD. Wala ring takas sa pulisya ang kanyang runner. Street level po, opo. Marami po siyang mga galamay doon. Na-monitor po namin yung activity niya, mostly sa Intramuros, meron din po siya sa Tondo, saka sa Quiapo. Based po sa intel report po namin, ang market po nito is mga taxi driver, mga pedicab driver doon, sa mga area lang din. Aabot sa 2.7 million pesos na halaga ng shabu ang nakuha sa dalawang naaresto. Inaalam pa kung saan galing ang droga, pati ang pagkakakilanlan ng iba pa nilang kasabwat. Ilang beses ka na nakulong? Pangalawa po. Pangalawa pa lang to, lahat dahil sa drugs. Yan, mga kababayan. Talamak na po talaga. Ito pa, meron pa isa mang balita, mga kababayan. Pakinggan po natin ito, mga kababayan. Talagang grabe na po ang nangyari sa ating bayan. Galing sa harap-harapang bintahan ng droga, ito naman, iba. Ito yung karugtong nung kanina, mga kababayan, na sinaksak na rider. Ito pala. Ituloy lang natin ito, mga kababayan. Hustisya ang panawagan ng pamilya ng motorcycle taxi rider na pinatay sa saksak ng kanyang pasahero sa Caloocan. Nagawa pa ng suspect na manghablot ng cellphone sa Malabon kung saan siya kinuyog ng taong bayan. Saksi, si Gabriel Gonzalez. Dakong 1:30 na madaling araw nitong Martes, ibinaba ng motorcycle taxi rider ang kanyang pasahero sa Kaunlaran Village, Barangay 20, Caloocan. Pero ilang sandali pa, biglang sinaksak ng pasahero ang rider gamit ang ice pick. Napuruhan ang 46 anyo sa biktima sa tagiliran. Nakawala kalaunan ng biktima at nakatakbo palayo. Ayon sa mga saksi, sinubukan nilang tulungan ng rider pero pinagbantaan umano sila ng lalaking nanaksak. Nahabulin namin. Kaso yung rider, sabi sa akin na babarilin kita. Sabi ko, sige, putok mo. Tapos biglang sumakay sa manobra na sa motor. Mabilis na pagpatakbo. Tinangay ng sospek ang motorsiklo ng biktima na naisugod pa sa ospital pero nasawi kalaunan. Ilang oras matapos ang insidente, cellphone naman ng isang lalaki sa Malabon ang pinuntirya ng parehong sospek. Sinubukang tumakas ang sospek pero ganyan na kalalakas ang loob, mga kababayan. Hindi pa nagkontento sa isang biktima. Kumuha pa ulit na isa pang biktima, mga kababayan. Ganyan kalupit na po ang mga kriminal sa ating bayan. Yan po, mga kababayan, katotohanan. Yan ang nakakalungkot po. Ituloy lang po natin ito. Kasi nga po, nakakalungkot po. Bakit? Kasi nga, talamak na po talaga ang pinagbabawal na gamot sa kalye.
Ganyan na po, alalakas ng loob ang mga halang ang kaluluwa. Ganyan na po sila, mga kababayan. Sobra na po. Father Flavi, meron ka na naman tatayuan ng monumento. Tayuan mo na ito, Father Flavi. Yan ang nakakalungkot kasi mayroon tayong alagad ng Diyos na ang gusto, unawain ang mga adik. Sasabihin nila, nahuli naman eh. Okay, nahuli. Paano yung iba pa na naglipa na dyan sa kalye? Noong panahon ni PRRD, naranasan ba natin ito? Mga takot po ang mga halang ang kaluluwa noong panahon na yun. Ayaw nila ng katahimikan. Gusto ng mga namumuno ngayon sa bayan natin na magulo ang ating bayan. Na nagkalat ang mga kriminalidad, mga masasalamang elemento na nandyan sa kalye ngayon. Yan ang gusto nilang mangyari, mga kababayan. Kaya nakakalungkot man pong isipin, bakit kaya ganito ang nangyayari sa ating bayan? Dahil ang namumuno sa atin ay may akusasyon mismo ang kanyang kapatid na si Aimee Marcos, nalulong sa droga ang buong pamilya ni BBM. Diba po? Kaya ganun na lang po kalakas ang loob. Bakit? Ayaw nga magpa-drug test kung talagang wala. Ayaw magpa-hair follicle test kung wala talaga siyang ginagamit na illegal na pag-droga. Kababayan. Napakasimple lang naman po. Kaya po ganun kalalakas ang loob. Kasi sasabihin sa'yo ng adik, bakit hindi nyo inihulo si BBM? Bakit kami? Yan, presidente nga. Di ba po, mga kababayan? Hindi kaya mahiya ang mga pulis na yan kung sasabihin sa kanila yan? Bakit kami ang inuhuli? May malilit lang naman kami. Ba't hindi nyo hulihin si BBM? Andyan, sa palasyo, presidente pa, gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Papayag kaya sila, mga kababayan? Na pagsasabi ng ganun? Para kasi matahimik na ang bayan natin, dapat ang gagawin ng pinakamagandang gawin ng ating presidente, magpa-hair follicle test na siya. Para po, itong mga masasamang elemento na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, manahimik din kasi matatakot. Wala nga eh. Wala nga panakot. Kahit man lang panakot, walang ginagawa ang presidente natin. Anong sabi sa kanya nung nahuli yung mga shabu doon sa isang Amerikano na nagdadrive ng 3 toneladang shabu? Basta ituloy nyo lang yung gawain nyo at itutuloy ko rin yung trabaho namin. Ganyan kahinang nilalang ang ating presidente. Puro kulangot na rin po ang laman ng utak ng ating kagalang-galang na presidente. Ang sinigundahan pa ni Father Flavi, na unawain daw di umano ang mga ating yung mga adik. Dahil hindi daw natin nararamdaman ang kanilang nararamdaman. Bakit, Father Flavi? Kami ba ang nagtulak sa kanila para maging adik sila? Hindi. Sarili nila gusto nilang ilagay sa ganong sitwasyon. Kami pa ang umunawa sa kanila? Paano yung adik, yung biktima nun? Gusto mo unawain din sila? Hello, Father Flavi, saan bang kukote mo? Naging kulangot na talaga ba? Yan ang nakakalungkot, mga kababayan. Kasi meron tayong mga namumuno sa gobyerno, puno na, ano pa ito, mga kababayan? Alagad ng Diyos. Hindi kaya alagad ito ni Satanas, si Father Flavi, mga kababayan? Saan ka makakita? Mayroong presidente, pero ang binabanatan nila, Duterte. Sa bagay, baka classmate niya si BBM, sa pinagbabawal na gamot kasi ayon mismo sa kanya, 15 years siyang gumagamit ng shabu. Doon mismo sa hearing, sinabi niya po mismo yan, mga kababayan. Ang gusto niya, unawain na lang daw muna ang mga adik. Ang gusto niya ngayon, unawain din namin si BBM. Father Flavi, maawa ka naman po sa taong bayan na wala namang ginawang masama sa kapwa niya, pumapasok sa trabaho araw-araw para buhayin ang pamilya.
Hindi mo ba sila naiisip, Father Flavi, na bigyan mo rin sila ng katuwiran? Hindi yung side mo doon sa adik lang. Di ba po, Father Flavi? Itimbangin mo kaya ang katotohanan, Father Flavi. Yun lang po ang sa akin, mga kababayan. Kasi nga po, nakakalungkot na po ang pangyayari sa ating bayan. Ituloy lang natin ito, mga kababayan. Nahabol at binugbog ng mga residente. Na-recover ng pulisya ang ginamit na ice pick ng sospek at ang motorsiklo ng napatay na rider. Ayon sa mga pulis, gawain na umano ng 43 anyo sa sospek ang pagnanakaw ng mga motorsiklo ng mga nasasakyang motorcycle taxi. Nasangkot din umano ang sospek sa isa pang insidente ng motor napping sa Malabon noong July 11. Usually sa mga madaling araw, gabi siya lumalakad. Kung sino yung makita niya sa daan, ino-hold up niya o saka kukunin yung motor. Nakakulong ang sospek sa Malabon City Police Station at maharap sa mga reklamong paglabag sa New Anti-Kidnapping Act of 2016, robbery at homicide. Depensa ng sospek, hindi niya intensyong patayin ang nabook na rider sa Caloocan. Nabigla lang po ako. Pasensya po sir, hindi naman po sinasadya. Patawad po. Hindi po, mga kababayan, murder po yun kasi sa talikod niya tinira eh, mga kababayan. Sa likod niya, binarder itong taong ito. O, pakinggan naman po natin ito, si Boying Remulla, mga kababayan. Pakinggan naman po natin ang ating kagalang-galang na ombudsman, mga kababayan. Kasi nga po, nung tinanong siya ng reporter kung ano na daw po ang balita doon sa kaso ni Martin Romualdez regarding doon sa flood control scandal. Pakinggan po natin ang isasagot ng ating kagalang-galang na ombudsman.